Sound check tayo, sound check. Meron ba tayong audio? Meron ba tayong mic? Baliktad. Yan, okay. I think meron naman na. Okay, na sound check, sound check. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa inyo lahat mga ka-bigman. Ngayon, aga no? Grabe no? Maaga tayo ngayon. Kasi mga ka-airsoft no, holiday tomorrow. Okay, ang ka-airsoft natin ito is isang babae. Sayang nga lang, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture sa kanya, na makapag-deliver. It is because napakahigpit sa condo nila. Bali, located ang ating ka-airsoft dito sa Serendra, Bonifacio Global City, no? When it comes sa condo, isa sa mga isa sa mga matindi pagdating sa mga condo, Serendra. Okay no, bali yun. Holiday tomorrow mga ka-airsoft. Meron ka na bang airsoft or wala pa? Naku po, ang sarap sanang maglaro ng airsoft kung meron gagamitin, di ba? Kaya itong ka-airsoft natin ngayon, si Ma'am Jessica Clyde. I don't know kung Pilipina, pero mukhang Pilipina ang ating ka-airsoft kasi fluent siyang magsalita ng Tagalog, no? Okay, Ma'am Jessica Clyde of Bonifacio Global City na nagtatrabaho as engineer, no? Mag-asawa sila. Yung asawa niya is architect, siya yata is parang engineer, no? Nagtatrabaho dyan sa McKinley Hills. So, from BGC, tatravel lang sila ng ilang kilometer sa McKinley Hills na, no? So, sarap naman kasi nandun lang within the area yung workplace and nila, comfort zone nila, no? Comfort zone nila is yung mismong condo nila, yung bahay nila. Okay, mga airsoft, magbabakasyon sila, grabe, magbabakasyon sila dito sa lugar ng Atimonan, mga taga Quezon sila, no? O ito, unit nila, no? Okay. Alam niyo naman, mga sikat to, mga collector's edition to, mga napakalupit nito. Hindi mga budget meal to mga ka-airsoft, ha? Papangunahan ko na kayo, no? Itong mga nakikita nyo is hindi mga budget meal ng tulad ng inaasahan nyo. May mga presyo kasi to kasi mga collector's edition to, no? Kumbaga, talagang magaganda, talagang malulupit tong mga unit na nasa harap natin. Number 1, nakikita nyo naman siguro itong rifle na to, no? Napakaganda nito, oh. Makikita nyo, kikay na kikay, no? Pink na pink, napakasarap gamitin, napakalupit, okay? Same din siya ng function ng mga M4A1 carbine natin na RIS, no? It's just that mas maganda to kasi mas magaang, okay, no? Mas magaang siya, mas napakadaling i-maneuver. Para sa isang babaeng gagamit, napakalupit, napakaganda nito. Hindi siya mahihirapan. Si Ma'am Jessica Clyde ay 24 years old na nasa kasalukuyan ay may partner na hindi ko natanong yung pangalan ni Sir, no? Pero anyway, no, ang unit ni Sir is pistol, pero si Ma'am siya pa yung mas mainit, no? Mas gusto niya both pistol and rifle. Kaya ang kinuha niyang pistol is yung kung tawagin Mrs. Rose Gold. Parehas tong unit na to mga ka-airsoft, commemorative unit. Pag sinabing commemorative unit, may inaala-ala, no? Kumbaga ito, katulad nito, 1911 na D-Day, 1945 unit ito, no? Ginugunita, yun, tama ba yung term? Ginugunita nito yung nangyaring World War II, no, na naganap dito sa, tignan mo nga, saan naganap? Dito, basahin mo lang din sa details. Saan naganap yung World War II na yan? Nawala sa isip ko. France.
operation began the liberation of France and later Western Europe. Oh, basta yung sa invasion na naganap na offshore. Itong unit na to mga Karsop, nakatatak na sa history yan. Okay? That is the 1911 D-Day. Mamaya i-detalye natin. Then ito naman unit na to is si Mrs. Rose Gold. Oh. Kumbaga mag-asawa yan, no? Pero syempre pwede mo ring bilhin to, pwedeng ito lang, no? Whichever na magugustuhan mo. Okay? Mostly ito ang bumibili, lalaki. Mostly ito, babae. May mga bumibili rin na lalaki kasi for collection na to eh. Ito yung mga unit mga Karsop na hindi bumababa ang value. Binili mo ngayon, tumataas ang value niyan habang tumatagal. No? Ito yung mga unit na ang sarap i-display. Ito yung mga unit na balang araw pag nakita ng anak mo, tatay, daddy, ano yan? Ipapaliwanag mo, this is the 1911 commemorative unit of the 1945 D-Day. Try nyong i-search sa YouTube or sa Google kung ano yung nangyari, nyo na lang. I-type nyo D-Day, no? D-Day ba yung term? Hindi eh. Parang D-Day. 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 19 ano? 1944. 1944 ba? Nakalagay? Okay, pero ano yung nakamount sa barrel? 1944 dito. 1944 din dito. Okay, di 1944 D-Day. I-search nyo para malaman ninyo yung buong detalye kung ano yung mga pinagsasasabi natin, ano yung mga dinidiscuss natin, no? Nakasulat na sa history, wala na, hindi na natin mabubura, no? Okay, then ito si Mrs. Rose Gold, bali, ano yan, kumbaga parang kakopol, no? Itong dalawang to mag-partner, wala pa silang mga anak, sayang, sana bibilan din nila yung anak nila kung meron, no? Mga may pambili naman mga Gen Z sila eh, no? Okay, so ito, mga Karsop, ito ang rifle ni Madam, napakaganda. Look at the magazine. Hindi painted dyan mga Karsop ha. Itong magazine ito is powder coated. Sabi nga, powder coated. So, matagal maalis at matindi ang kapit ng paint niya, no? Hindi siya totally painted or in-spray, hindi. Powder coated to. As well as this one, no? Okay. And this is hard polymer. Grabe, no? Grabe. Color pink talaga. Hard polymer. Full metal internals, no? Lahat ng laman loob niya, full metal na, ayaw makikita ninyo. Pero yung outside niya is a hard polymer. Na-discuss ko naman sa inyo before, kung ano ba yung kinagandahan ng hard polymer. Diba? Sinabi ko nga sa inyo, ang hard polymer is different from plastic, okay? Ang plastic is tulad nito. Ito plastic to, diba? Yan. Plastic yan. Galing yan dito sa ballpen. Actually, talagang sinira ko para sa inyo. Para mai-describe ko kung ano yung pinagkaiba ng plastic sa polymer. Ayan, yung plastic, ayan pag binali natin, matigas eh. Ayun, di ba? Yung pag binali natin, nagka-crack siya, nag-ihiwalay siya. Yung hard polymer is super kunat. Alam nyo ba? Okay, akala mo Kuya Kim, no? Alam nyo ba na kahit ito sagasaan ng let's say mga SUV or pick-up truck or kotse, kahit sagasaan, alam nyo ba na ang hard polymer hindi basta-basta masisira? Ayan. Totoo yan kasi flexible, very flexible ang hard polymer. I don't know the exact content pero para siyang high grade quality of plastic na may kasamang rubber, no? Yun ang content niya kaya napakakunat siya. Wala ba tayong rito? Yung parang mga sa Glock. Wala sinasample ko no? Ganun siya, ganun yung materials na ginamit sa kanya. So, kaya napakatigas niya, okay? Itong shop lang talaga ang nakita ko na magaling na bulong. Nako po, maraming tataas ang kilay niyan. Dahan-dahan tayo, no?
Maraming tataas ang kilay niya. Patay tayo dyan. Okay, yan ha, yung mga basher ha. Hindi sa akin nang galing yan. Saan kinoment? Diyan pa. Ba't Di hindi ba ko lumabas sa'yo? nakikita rito? Tingin, wala ba nagko-comment? Wala. Hindi. Baka bug. Meron, pero wala yung comment na yan. Ito, oo nga, si Sir, Rogin Peña Alabar. Thank you, sir, pero ang hirap i-claim niyang sinabi mo. Kasi marami magtataas ang kilay dyan eh. Feeling kasi nung iba, basura lang tayo. Sila yung matataas, no? Kaya, pero wala akong wala akong masasabi kasi sa inyo nagmula yan. Yan yung opinion nyo. Everyone is entitled for his or her own opinion. Okay? Hindi ko i-claim sa akin yan, pero sa inyo nagmula yan. Thank you po for that. Maraming salamat at na-appreciate nyo yung ginagawa nating review and unboxing. Okay, mabalik ako rito, no? Alam nyo ba na itong unit na to, for example ito, halimbawa ito, the buttstock. Yan. Ito, pag ito sinagasaan natin to, hindi to masisira. Actually, very flexible. Pengin nga ako ng wala bang natatabi dyan sa box? Yung parang grip ng Glock. Kasi na ba, di ba may dito pa Nilinis mo, pinag-aalis mo eh. Kaya nga eh, para lang ma-sample ko sana, maipilipilipit ko eh. No? Hindi, huwag yan. Hindi naman hard polymer yan. Ano ba mga hard polymer natin na gamit yan? Mahirap kasing pilipitin yung baril. Butya, hindi naman ako si Iron Man eh, or si Terminator eh. No? Okay, anyway, kukuha si Shane para maipakita ko sa inyo yung example kung paano pilipitin yung mga hard polymer. Okay, no? Grabe tong Glock na to. Pag kailangan mo, hindi makita. Pero kakalat-kalat lang dito sa shop yan, eh, no? Okay, no? Sige, wala ba? Okay. Anyway, pag ito sinagasaan mo to, halimbawa itong body, halimbawa ito. Halimbawa nakaganyan sa sahig yan, no? Sinagasaan natin to, alam nyo ba na hindi masisira to? Possible pang mag-crack, possible pang bumita yung alloy. Yung alloy, I mean the rifle, no? Yung full metal na alloy, possible pang bumita. Bakit? Kasi yung mga full metal is, yung mga rifle natin na full metal kung tawagin, hindi naman siya made of steel. Diba? Ano siya? Made of alloy zinc. Okay. Ang alloy zinc is malutong. Malutong siya, no? Hindi siya flexible. Kaya kung sa patibayan, the best ang mga hard polymer in terms of pagiging flexible. Okay? Kumbaga, Shane, doon nando sa hagdan yata ni Mama eh. Di ba? O, yung mga dito ng Glock. Yung mga dito ng Glock. Wala eh. Okay, no? Yun nga, tulad ng sinasabi. Oo nga, nakakalat lang yun eh, dati eh. Ngayon, wala tayong makita. Yung sinasabi ko, flexible itong mga unit na to. Ang kasarapan pa sa mga hard polymer, ito, mga ka-airsoft, wag na tong pink. Kuha na lang tayo ng iba para maging visible yung gas-gas kung sakali. Ito, kuha tayo nito. This is a hard polymer, no? M16 Classic, no? Kung makikita ninyo, itong labas na to, hard polymer lahat yan. Pero, mabigat siya, it is because full metal yung loob. Kung mapapansin ninyo, kumuha na si Mama. Kung mapapansin ninyo, ito. Itong unit na to, kahit ito, tuktukin ko ng tuktukin, ayan na, walang harm na nagagawa sa mismong unit. Okay. Pag tinuktok ko ng tinuktok yan, walang harm na magagawa, walang gas-gas, walang mangyayaring kahit anumang crack kasi hindi made of plastic made of hard polymer. Ayan o. Kahit tuktukin natin yan mga ka-airsoft, kahit ipalo natin dito yan Grabe, yung iPad ko.
Ayan na, okay yan. Ito. Ayan. Kahit ipalo natin dito yan, di ba? Walang mangyayari. Makikita nyo, hindi man nag-chip yung paint. Yan pa rin siya. Wala man gasgas. Pero subukan nyo. Halimbawa, subukan nyo na tuktukin or ikayod yung full metal. Pucha, ano yun? Gas-gas yun. Chip yung paint. Di ba? Ganun yun. Yun ang pinagkaiba ng hard polymer sa full metal. In terms of bigat, mabigat din. Mabigat din naman talaga siya. Hindi naman yung totally parang bumibit-bit ka ng bulak. Hindi, mabigat siya. Ito katulad nito. Sige, para lang malaman natin kung ilang kilo siya, no? Ayan, para lang malaman natin. Okay, ang kilo nito, ang timbang nito is, ayan ayan Ang timbang niya mga ka-airsoft is 3.2 kilo. 3.2 kilo. Hard polymer to. Ano natin i-compare natin yung full metal. Ito. This is a full metal. 3.5 kilo. Imagine niyo yung 3.2 versus 3.5, 300 grams lang. Di ba? 3.5 kilo, ito full metal to. Okay? While ito 3.2 kilo. Kaya talagang masasabi mong mabigat pa rin naman siya. Kaya lang, ang pinagkaiba nga, mas durable yung body nito, yung katawan nito, than the full metal. Okay? Para lang Nasaan na? Ito. Para lang mapakita ko sa inyo, ito, katulad dito mga ka-airsoft Alam mo, kasasample ko na uubos yung ballpen. This is a ballpen. Ayan plastic yan, di ba? The ballpen, the body of the ballpen is made up of plastic. Ayan. Ano yun natin to alisin natin Ayan Ang plastic, pag nabebend, tignan nyo mangyayari. Di ba? Plastic to. Made up of plastic. Ang plastic, kawawang ballpen. Ayan. Di ba? Yan kasi plastic yan. Ngayon, papakitaan ko kayo ng polymer. This one is grip grip extension. Basta sa Glock, no? Nilalagay ito dito sa likod ng Glock para halimbawa medyo maliit yung kamay mo. Ayan. Para tumaba, okay? Glock to, this material is made of hard polymer. Yun nga sinasabi ko, okay? Ayan, nakita ninyo yung nangyari sa ballpen, di ba? Nag-crack. Ito, pipilipitin ko, totally deformed na siya, mga ka-airsoft, pero bumabalik. Hindi siya nagka-crack. Kabila naman. Pilipitin natin. Medyo masakit. Ayan. Pipilipitin natin. Kahit pilipitin natin ng gusto, ayan, Kita nyo? Pilipit na yan, Babalik natin. Ganun pa rin ang itsura niya. Di ba? Yan yung hard polymer. Kaya pag sinabing yung unit, kasi karamihan, sino kadalasan nagtatanong kung full metal? Alin? Yung Glock? Ng mga unit. Mga kadalasan newbie, di ba? Naiintindihan naman natin sila. Bakit nila tinatanong kung full metal? Hello po sa total of 70 viewers natin for today. Grabe, napakadami nyo. Napakadami nyo. Maraming salamat sa sumusuporta. Sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Hello to the 1 million up subscriber ng Big Manabi Shop. Okay, no? Kahit anong gawin natin pilipit dyan, maganda kasi hindi visible yung kamay ko Wala ba tayong, nasa na yung nasa na yung pansundot ko na sinabi ni Lucas na huwag ninyong gagamitin. Daming Yung may takip ba pa? Hindi, ito yung wala. Ayan. At least makikita nila ng harapan, di ba? Ayan, I-zoom ko. Ayan, pwede naman. Zoom, dalawang isusum mo. Okay. Ayan, okay na? Okay. Ayan, mga ka-airsoft. Ayan. Yan. Yan, yan
Tignan nyo ha, tignan nyo yung itsura niya, oh. Delikado to, matulis to. Ayan, oh. Oh, pinilipit ko na, oh. Pilipit na yan. Ang tanong, nag-crack ba? Hindi siya magka-crack. Hindi rin siya masisira. Hindi rin siya mapupunit. Oh, balik natin. Oh, kabila naman. Oh. Di ba? Yan kasi yung example ng hard polymer. Oh, ayan siya. Oh. Okay? Subukan natin ikabit sa Glock, ha. Kuha lang ako ng Glock. Oh, ayan. Subukan natin ikabit. Oh. Oh, di ba? Kaya kung sa tibay at tibay, maaasahan mo ang hard polymer. Huwag kayong maguguluhan na pag sinabing hard polymer, parang ang sistema ay pangit. Oh, di ba? Kadalasan pag ang ganda pala siya, no? Pagtutone, no? Grabe, ang ganda, oh. Huwag na natin alisin. Guwapo siya, Okay, no? Pag sinabing hard polymer, huwag kayong maguguluhan. Okay? This is a hard polymer combined with yung mga details niya na what do you call this color? Hindi to violet, Ano to? Hindi rin siya. Fuchsia? Pwede sigurong fuchsia kasi ang fuchsia combine violet and pink. No? Spell fuchsia. Pink na lang. Okay, no? Ayan. Super shiny. Talagang ang ganda. Premium na premium siya. Hindi siya pipitsugin, no? Ito, may nag-comment pa. ang ide-demo test fire natin in a while. Okay? Ano daw brand yan? Mukha daw high-end. High-end talaga to. This is Guai Guai. Ang Guai Guai is GNG. High-end Taiwan yan. Kung mapapansin ninyo, ito puro Guai Guai rin to. Ito naman, normally pang mga pro, ginagamit pang speedball, pang dukutan. Rate of fire ang inaasahan mo rito, no? Huwag kang humiling ng FPS dito. Ang FPS nito is 400 only, flat. 400, 405, 400, 405. Pero, papatayin ka nito sa hapdi. Why? Kasi, yung isang seconds na pagpindot mo ng trigger niya, equivalent to 25 BBs. While the other one, yung mga FPS naman natin na rifle, yung isang seconds na pag-press mo, 12 to 15 BBs only. Ito, 25. Ibig sabihin, pag pinindot mo, itinutok mo na sa tao ng 1 seconds, 25 BBs yung tatama talaga sa kanya. Masakit, di ba? 25, imagine mo, di ba yung example ko nung nakaraan, anong gugustuhin mo? Suntukin ka or kagatin ka ng 1,000 langgam? Ikaw, Shane, anong gugustuhin mo? Magpapasuntok ka ba or kakagatin ka ng 1,000 langgam? Suntok na lang. Suntok na lang, di ba? Grabe yung suntok kaysa sa 1,000 langgam. Alam mo ba na yung langgam pag kinagat ka rito? Sige, lagyan kita 1,000 langgam dito, Gagapang yan. Kakagatin ka rito, kakagat pa siya doon. Di ba? Manganganak. Ganon yan. Kaya ayun, para kang nilanggam dito sa mga unit na to. Ito naman, FPS talaga to. FPS to. Although nakikita mo, pink, kikay, parang ano lang ba siya, parang simple. Hindi. Kasi ang laman loob nito, para rin tong M4 carbine na RIS. Ang laman nito, kung ano yung laman nung mga M4 natin, M4 din to diba? Binalutan lang siya ng parang pambabaing datingan. Pero, ganun na ganun din ang lakas. Okay? Sabi ni Sir Michael Cruz, sabi niya, yan ang isang qualities ng hard polymer. Elastic siya pero tough. Exactly. Totoo yan, no? Para siyang mga ka-airsoft, diba? Diba, meron tayong mga motor, meron tayong mga sasakyan, diba? Bakit yung motor, bakit yung mga sasakyan, isipin nyo bakit ginagawang carbon fiber? Yan. Diba? Bakit ginagawang carbon fiber hood,
carbon fiber yung bumper? Bakit yung mga parts ginagawang carbon fiber? 'Di ba sabi nga nauso, 'di ba? Ginaganyan, 'di ba? Carbon lodi. 'Di ba bakit? Para mag-lighten, para gumaang. At the same time, mabilis i-repair ang fiber mabilis i-repair Hindi katulad ng halimbawa lata, ilalatero, no? Example ng lata is halimbawa ito, okay. Green gas, sabihin na natin flawless. Ngayon nagkaroon siya ng di ba? Nagkaroon siya ng latay, di ba? Meron siya mga latay. Paano mo i-repair yan? Di ba? Kailangan pupukpukin mo pa yung other side para bumalik siya, di ba? Latay. Yun. Sa mga carbon fiber, hindi. Halimbawa, nag-crack yung carbon fiber, lalatagan lang, pagdidikitin lang yun, then lalatagan lang ulit ng fiber sa likod, okay na. Then, masilya, paint, tapos. Yun. Kaya, ganon, kina-carbon fiber. Ngayon, sa mga baril naman, may mga full metal talaga. May mga talagang metal. Katulad dito, pakita ko sa inyo, ha. Ay, sa likod mo pa. This is a full metal. Pucha, grabe bigat dito. Grabe bigat dito, ha. Sige. Timbangin ko lang, ha. Okay, ayan. Kung di ako nagkakamali, dali. Dapat walang galaw, Shit, nasira na yata yung timbangan ko. Ayaw mag-on. Loko ka, ha. Kung kailan kita kailangan, ha. Saka ka maglolo ko, ha. Dali lang. Palobat. I-reset natin. Siguro palobat na. Yan na, ha. Okay. Zero muna natin. Yan, zero. Okay. Dapat grams. Ayan, okay. Ang bigat niya mga Airsoft, ayan is 4.5. Pucha, 4 na kilo. 4 na kilo ang bigat nito. Biruin mo, may bit-bit ka lagi. 4 na kilo kung assault. Okay, pero okay naman to. Hindi ko naman sinasabing pangit. Pero okay to, lalong-lalo na sa mga bata-bata. Pero kung yung gagamit nito, seniors, naku, mangangayaw. Biruin mo, bit mo. Ang weight nito, mga Airsoft, hindi balance ito. Ang weight ng mga HK, dahil sa laki ng rail nila nasa harap. Diba? Ang bigat nito. So, yung ngalay sa braso, present talaga. Okay? Ayun, dali, balik ko lang, mga Airsoft, hindi pwede magkagasgas to. High-end to. Dali. Okay, ayun. So, ayun, tulad nga ng sabi ko, ito yung unit ng ating Airsoft, Jessica Clyde, okay? Huwag mong bantayan yan. Okay lang naman. Ay, hindi. May lumalabas nga pala dyan. Lumabas na ba? Hindi pa? Okay. Dako tayo dun, mamaya i-demo test fire natin. Dako tayo dun sa unit ng ating Airsoft na si Ma'am Jessica Clyde, yung 1911 D-Day. Okay, this is the 1911 D-Day. Makikita nyo, and this is the and this is the Mrs. Gold. Grabe yan. Mrs. Rose Gold pala. Okay, and this is the Mrs. Rose Gold unit, couple, male and female. Okay, no? Ngayon, discuss natin to. What is good and special about this? What is good and special about this? Box pa lang, panalo ka na. Box pa lang, alam mo na hindi pipitsugin. Box pa lang, alam mo na premium. Okay? Ngayon, when you open that, syempre may kasamang manual. Hindi na lang muna namin nilagay, pero may manual, okay? This is the story na nung sinasabi ko, hindi gawa-gawa yan mga ka-Airsoft, ha? Hindi gawa-gawa yan. Ito yung istorya ng 1945 na invasion na naganap. No? Ito yung istorya nun. Kaya, solid tong unit na to. Plus, ito pa, may bonus ka pa. Dahil nga collector's edition siya, makikita mo may mga ammunition na bala. May mga bala. Okay? Hindi lang ba, ito mga bala na to, ano to, walang laman to, ha? Ano lang to, parang, what do you call this? Dahil nga collection, ayan, wow naman! Grabe, di ba?
Napakaganda niyan. Tapos ito, sobrang panalo talaga. Shane, pakita mo nga yung markings. Yung ano. Yan. Makikita ninyo na hindi siya ordinaryong bala. Hindi siya pipitsugin. Ayan. Makikita ninyo. Ayan. Nandyan. Nakalagay dyan yung ayun o. Ayun o. Ayun o. Diba? June 6, 1944, D-Day. Yan dyan sa isa. Yan. Kita nyo? Kaya ganun kaganda yung unit na yan. Diba? Okay, so then, syempre, ayan, meron kang 2, 4, 6, 7. Then, sara muna natin. Dadako tayo sa unit mismo. Okay? Napakaganda. Grabe. Hindi lang basta painted yung mga markings niya, hindi. Lahat naka-emboss. Oh. Okay? Oh, 'di ba? Naka-emboss plus. Look at the magazine, premium na premium. Gold. Upgraded internals din. Look at the maglip rubber, 'di ba? Okay. Look at the nozzle. Bore up to. Ibig sabihin, bore up, ang laki ng bunganga. Kahit 1911 siya na 1945, sumasabay siya sa mga 2011. Why? Kasi, collector's edition nga siya, syempre, pangit naman kung papahinain natin siya, di ba? Naka-bore up to, ngayon sumasabay siya sa lakas ng mga 1911. Okay? Meron lang syempreng downside. Hindi pa siya naka-fix outer barrel. Look at that. Hindi pa naka-fix outer barrel, pero kung gusto nung ka-airsoft natin, kung gusto nung may-ari nito, kung gusto ni Madam Jessica na i-fix outer barrel namin, i-fix outer barrel namin siya, okay? Libre lang po yung pa-fix outer barrel kung sa amin binili. Katulad nito, hindi pa ito naka-fix outer barrel, Madam Jessica. Kung gusto mo ng performance grade na unit, i-fix outer barrel natin dito. Big man, bakit hindi mo pa i-fix outer barrel? Bakit kailangan by request pa yung fix outer barrel? This is a classic unit. Okay? Pag sinabing classic, gusto nung karamihan yung classic. Pag bumili ka ng 1935 na Ford na kotse, ang gusto mo hangga't maaari yung manibela niya, yung ikutan ng bintana, yung dashboard, gusto mo lahat yan all original, 'di ba, Shane? Ayaw mo, hindi ka bibili ng 1935 na barrel or sasakyan or motor na ginawang modern, pangit, 'di ba? Halimbawa, 1935 na barrel, na kotse, papayag ka naka-Momo steering wheel. 'Di ba ang pangit? Mas maganda pa rin yung 1945 na na manipis lang siya na tubo na ganon, na ang laki ng manibela. 'Yun ang original, 'di ba? Papayag ka bumili ka ng 1940 na kotse, Corvette na kotse. Corvette ba? Corvette na? Corvette na 1945. Payag ka ano bang sikat na mag wheels ngayon? Naka TE37 na mag wheels? Syempre hindi, 'di ba? Maganda 'yon kung siya yung rim talaga niya, 'di ba? Tsaka pag ginawa mo modern, mawawalan value. Yun, mawawalan ng value. Papayag ka naka first generation na BMW adventure bike. Yung unang GS. Yung unang GS, ha? Papayag ka. Yung unang GS kasi nakarayos lang yun. Actually, yung ngayon din nakarayos yung gamit ko, di ba? Pero papayag ka ba, yung GS mo, pinalitan ng rim ng tie? Yung ganyan maninipis lang. Adventure bike mo, pinalitan ng tie setup. Ako hindi. Di ba? Mas masarap pa rin yung all original. Kaya, hindi namin pinapakialaman yung mga ganitong klaseng unit. Unless, ni-request ng bumibili, no?
Mahirap kasi pakialaman to eh. Baka sabihin nila, syempre, Big Man, sana yung original, yun ang gusto ko. Ayaw ko yung may mga upgrade. Oh, di patay ka na, di ba? Kaya, yun nga, ang sinasabi ko, yung mga ganitong unit na collector's edition, talagang by request ang upgrade nito. Kung sakaling i-request niya na, Big Man, gusto ko naka-fix outer barrel. If i-fix outer barrel namin, walang kakaso-kaso yun. Okay? So, this is, grabe, napakaganda. Alam nyo ba, ito para na naman tayong Kuya Kim. Alam nyo ba, na yung ganitong unit, maganda to pag walang ano to? Mancha, handmark. Fingerprint. Kaya pinupunasan ko kasi syempre hinawakan ko no? Napakaganda nito. Wala kang makikita nito. Sa Big Man lang. Naiiyak ako. Yung ibang ganyan pa, plastic, di ba? Ayan. Full metal to Plus, isa pang sa nagpatindi rito. Ang pinaka-ano rito, ang pinakamatindi rito, meron share ko to sa inyo. Meron tayong client. Alam ko, Bontoc Mountain Province. Meron siyang 1911 na matanda na talaga. Parang 70 years old na sa kanya yon. Bumili siya ng ganito. Alam mo ba, kinuha niya itong wood. Inilipat niya ron sa unit niya. Bumili lang siya niya. Bumili lang nito kasi yung unit na yon bigay sa kanya ng tatay niya. Loose yun, loose. Hindi registered yun. Kaya lang, gusto niyang maalaala yung tatay niya. Kasi yung grip niya, plastic lang, may tapyas pa rito. Bumili siya nito ngayon. Nung nag-request siya, Big Man, pwede mo ba akong padalahan ng extra pang grip? Kahit anong grip lang. Basta pang 1911. Ngayon, binili niya to, kinuha niya lang to, inilagay niya ron. Tapos yung grip na binigay ko, ang nilagay niya rito. Ito ngayon yung pang pak. Sikat yan sa Bontoc Mountain Province, no? Ex-mayor yan, no? Kaya, may pambili, di ba? Kasi ako, hindi ko afford, bawa ito, meron ako nito. Hindi ko to afford na i-daily pistol na pangyabang patatatakpak. Ay, naku po! Manghihinayang ako. Sa totoo lang, no? Pero, on the long run, imaginein mo na lang, Shane, 10 years from now, 20 years from now, wala nang gagawa nito. Wala nang gagawa nito. Hello, Boss Toyo. Hello! Geng! Okay, Yan lang, no? Para lang sa inyong kaalaman. Ito ay ide-demo yung test part ko in just a while. Then, next unit muna. Okay, meron pa siyang, meron siyang coins. Ayan, makikita nyo. Basahin ko, Wala akong mabasa. Plug yun nakalagay. Ayan, plug, May kasama siyang ganyan. Kung tawagin siya is Miss Rose Gold, Then, meron rin siya mga 9mm BBs na may nakamarka rin, na commemorative unit. Grabe, Okay, then, look at the badge. Look at the badge, mga ka-airsoft. Kikita ba yung Miss Rose Gold? Opo. Yeah. Grabe, ang ganda, no? Plus, look at the unit. Talagang siya Yung unit is, how do you call this? Look at the unit. Elegante. Super clean. Grabe, napakaganda, napakalinis ng datingan. White na white. Parang parang ang hirap kung halimbawa ang trabaho mo mekaniko. Hinawakan mo to, no? Udya, mancha yan, no? Grabe, napakaganda.
Hindi ko alam kung para saan to. Tools yan pa. Oh, may toolbox. Parang, maliit lang. Oh, well, Pang daming allen-allen. picture eh, no? Oh, paano yung magazine release ito? Alam mo? Ayun, alam ni Shay. Yung iba akala ito eh. Actually, akala ko rin ito nung una eh. Apa. Pero safe to eh. Safe nga ba? Kakaya ko. Safe ata. Ayaw ko Uy! Ayaw ko ayaw ko maglilikot. Sa totoo lang, kasi natatakot ako eh. Kasi hindi siya ordinaryo. Oh, ay, grabe! Ano ba naman yan? Look at the magazine, premium na premium. Di ba? Tingnan mo, oh. Then, if you want to release the magazine, ang kabilaan din. Ayan, oh. Nanginginig ako? Grabe. Okay, naka-half up rubber, naka-bore up na asel din. Ay mga karso, papapakita ko sa inyo lang yung half up rubber. Color green. Wait lang. Tanaw? Apo. Ayan. Color green siya, di ba? Upgraded na siya. Hindi siya ordinaryo. Pero 12 kg lang ang gagamitin dito. Ako, yun lang ha. I don't know, pero baka pwede siyang i-14 kasi high-end naman to. Pero hindi ko papangahasan na i-14 kg to. Tignan mo, meron pang plastic para to protect, para hindi siya magasgas, no? Grabe, ang ganda talaga ng mga high-end, no? Talagang pinag-iisipan. Ayaw kong isa sa kanina kasi alam ko mga gasgas to. Pero naikasa ko eh. Inabahan na ako eh kasi syempre ayaw kong may gasgas na makakarating sa customer, di ba? Pero meron siyang plastic protection, natuwa naman ako. Ganyan mga ka-airsoft ang pwede nyong makuha kung ang unit na hinahanap ninyo is yung mga quality at hindi yung mga lowest of the lowest of the lowest of the lowest. No? Super budget. Yung mga, alam mo, kasi yung mga Pinoy, ang hirap sa Pinoy, hahanap ng pinakamura, super duper mega budget meal. No? Super duper mega budget meal, pero gusto ko yung super tibay at super lakas. Ha? Wala nun. Maghahanap ka ng pinakamura na pwede pa nating hukayin sa ilalim ng lupa. Tapos sasabihin mo, pinakamalakas. Hello, di ba? Siyempre, pag naghanap ka ng pinakamatibay, pinakamalakas, expected mo na may presyo yun. Di ba? No offense sa inyo, ha? No offense sa inyo. Siyempre, naghanap ka ng pinakamaganda, pinakamatibay. Siyempre, may kapalit, may katumbas na presyo yun. Ngayon, kung naghahanap ka ng mura, don't expect. Alam ba, naghahanap ka ng mura. O, meron tayong mura. John Wick Pit Viper pa nga eh, di ba? Ngayon, pwede mong gamitin pag Christmas. O, pag nangangaroling ka na, jingle bells, jingle all the way. O, di ba? Ayan o. Siyempre, mura eh, di ba? O, tingnan nyo yung barrel niya, o. Oh. Tandaan nyo to ha. Kahit wag kayo sa akin bumili, pero pag bibili kayo sa iba, kalugin ninyo yung barrel. Pag kumakalog yung barrel, wag nyong bilhin. Tandaan nyo yan. Pag kumakalog yung barrel, wag nyong bibilhin. Pakiusap ko lang. Bakit? Sasakit ang ulo nyo. Okay? Maging mapanuri kayo. Oh. 2011. Pag nakita nyo, kalugin nyo yung barrel. Pag kumakalog, huwag nyo bibilin. Sasakit ang ulo nyo. Okay? Ako, payong ka-airsoft lang ha. Hindi ko na kayo sinasaklawan, pero naawa ako sa pwedeng mangyari sa inyo. Okay? Let's proceed to our demo and na-unbox na natin to our demo and test fire of the unit. Okay? Unahin natin to. This is, grabe, ang hirap naman kung yung unit laging ganyan lang ang hawak mo. Di ba? Kasi, syempre, naaalangan ka, gold na gold siya eh.
Boss Toyo, oh. Ha? Yeah, geng. Gawin mo na lang ano. Gawin mo pendant. Oh, yeah, geng. Ayan, ha. Sinisilaw ko pa kayo, ha. Oh. Nakakasilaw, oh. Tingnan mo ako, nasisilaw yung camera ko. Pa. Nasisilaw, oh, ayan. Oh, ayan. Ganyan yung kageng kasi. Okay, no? Okay, so this is the magazine. Siyempre, ganun pa man. May kakaiba rito sa magazine na to. Hindi siya tulad ng... Kaya nga sabi ko sa inyo, pag mga high-end unit, pinag-iisipan ang gawa, okay? May nag-comment. Okay. Sabi ni Sir RM Game Farm, mura lang sa iba pero baka i-block ako kapag nasira. Diyan na lang sa'yo bibili kahit lifetime warranty naman. Actually, hindi na bago yung hindi na bago yung iba-block kayo or isi-sin mode kayo pag nasira. Kasi ganito yan. Ang tendency kasi, bumili kayo. Okay, bumili ka. Ang tendency, pag nasira, magtatanong ka doon sa binilan mo. Ito na sila, pag nagtanong ka na sa kanila, itatanggi na nila. Sasabihin nila, sir, gumagana naman yan nung una. Baka po meron lang kayong maling nagawa. Given, totoo yun, baka nga may maling nagawa. Ang tanong, ano yung next step natin? Di ba? Next step natin. Dalawa lang ang may encounter nyo, mga ka-airsoft. Dalawa lang ang may encounter nyo. First na may encounter nyo, sasabihin sa inyo, sige ho, tara, gawin natin. Ayan. Dalawa yan, ha? Sige ho, tara, gawin natin. May karugtong pa yan. Pero dun muna tayo sa pangalawa. Ano yung pinakapangalawang mangyayari? Pasensya na, sir. Gumagana po yan ng una. Hindi po kami nagre-repair. Humanap na lang po kayo ng nagre-repair. Ang sakit na pangyayari nun. Di ba? Anong alam mo sa airsoft na to? Saan mo dadalhin? Isa lang ang pag-aasa mo. Sino? Big man. Ganon din eh. Di ba? Sa amin ka rin babagsak. Tandaan nyo mga ka-airsoft, huwag nyong aalisin sa utak nyo to. Sa ngayon, nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Hindi ako yon. Hindi ako yon, ha. Baka sabihin nyo, ang yabang naman ito ni Big Man. Sasabihin niya, siya yung pinakamagaling. Hindi ko sinabing ako yung gunsmith. Okay? Pero, nandito sa Big Man, yung isa sa pinakamagaling, pinakamahusay dumiskarte, pinakamahusay mag-convert, pinakamahusay mag-DIY. Nasa Big Man, sa ating henerasyon. Okay? Hindi ko nasasabihin, hindi ko napapangalanan. Kasi, para respeto rin sa privacy ng tao. Pero, nandito sa Big Man. Kaya, dito ka rin lalapit eh. Okay? Balikan natin yung sinabi kong una. Sige ho, sir, dalhin nyo, gawin natin. Okay. Pag sinabing sige ho, sir, dalhin nyo, gawin natin, huwag mong susundin. Bakit? Pagkakahuyan na yung unit mo. May pa-part out. Oo, total, sira na. Papalalain na nila. Hindi lang pala yan yung sira, sir, eh. Kaya pala nasira yan kasi nasira din to. Nasira din to. Patay ka na. Yun na yung start ng kalbaryo mo. Pera mo, pinag-ipunan mo, binili mong airsoft in good faith. Dahil kasi nakita mo yung sa mga live ni Big Man, eh. Ang titikas, eh, di ba? Nainggit ka ngayon. Pero hindi ka kay Big Man bumili. Doon ka bumili. O, di, okay na. May airsoft ka na, saya mo pa, yo. Oh, yus, may airsoft na ako, kumakalog yung barrel, oh. Ay, ha? Ganun eh. Kumakalog yung barrel, hindi tulad kay Big Man, naka-fix barrel. Tuwan-tuwa ka pa, di ba? Ang kalog ng barrel ko, sabi nung seller, yan daw yung malalakas. Di ba? Tapos pinagamit 14 kg. Nagpabola ka na, nag-ano ka na. Hindi, ito nga eh. Yung mga ibang seller, hindi nila sasabihin na yung unit, hindi mo dapat gamitan ng 14 kg. Talagang isusubukan nila doon na gumamit ng 14 kg para masira yung unit. Diba? Tandaan nyo, yung mga legit seller is magsasabi talaga yan ng kung anong dapat ninyo sa unit. Okay? May comment pa. Sabi, yung ibang seller walang after sale services. Meron man hindi qualified o kulang ang kaalaman. Hindi na ako magko-comment dyan pero
Totoo yan. Okay, ito na. Sinabi sa iyo, dalihin mo, sir. Gawin natin. Ikaw naman, syempre, gusto mong magawa dinala mo. Patay ka na. Yan na yung simula ng kalbaryo mo. Pagkakahuyan na yung unit mo. Pangalawa, hindi man pagkahuyan. Hindi man pagkahuyan, ha. Dalhin mo, sir. Okay, iniwan mo. Follow up ka, sir, after 1 month. So, 1 month? Ang tagal nun. Bakit 1 month? Tatanong mo, bakit ang tagal naman, sir? Bumili ako ng baril, pang alis stress. Nakaka-stress naman yung 1 month. Wala akong magagamit. Ano, sir? 1 month? Bakit 1 month? Kasi, i-order namin yung parts. Ayun na. Lumipas na 1 month. You were expecting okay na yung unit mo. Di ba? Ngayon, pagkatapos ng 1 month, expected mo okay na Follow up lang po. Nako, wala pa yung parts. No order pa. Sige, gano'n na lang. Gantay ka na lang. Saklap, no? After 1 month and 2 weeks, sir, follow up ko lang yung unit ko. Matagal-tagal na ho dyan Hindi naman. Ay! Sir. Wala Wala talagang makuha. Hindi naman rin. Ngayon, may halo ka ng gigil, di ba? Ano ba, sir? Magagawa ba talaga o hindi? Nagmamadali ka ba? Gaganunin ka pa Nagmamadali ka ba? Di kunin mo na lang. Hello? 1.5 months na yan. Nagmamadali pa ba ako ng lagay na yon? Di ba? Ganun yan Hanggang sa mainis ka. Hanggang sa dumating na sa punto na kalimutan mo na lang, mawala na lang yung problema mo. Yung Diba? iba nagkikwit na Yun na yun. Anong next nun? Na-trauma ka na. Magkikwit ka na. Ngayon, ito pang masakit dyan. Magkikwit ka na, ha? Ito pang masakit dyan. Yung pinsan mo, gusto rin mag-airsoft. Anong sasabihin mo ngayon? Mag-airsoft ka? Mag-airsoft, ang daling masira niyang mga airsoft na yan. Edi ano na nangyari? Na-trauma ka, ipinasa mo pa ron kasi na-experience mo ang pangit ng airsoft Ipinasa mo ngayon doon sa pinsan mo. Yung pinsan mo, may mga barkada rin yan. Tol, airsoft tayo. Ay, nako. Sasabihin ng pinsan mo, ayaw ko. Napakawalang kwenta niyan. Kumbaga, yung balita, nag-twist-twist na akala mo siya yung naka-experience, hindi. Ang naka-experience, yung tsuhin niya o yung pinsan niya. Di ba? Pangit ang airsoft, tol. Huwag na tayo mag-airsoft, mag-ano na lang tayo, mag-drugs tayo. Di ba? Manigarilyo tayo. Mag-inom na lang tayo, tol. Di ba? Takbo ang emperador. Takbo ang... Di ba? Ayan na. Kumalat yung balita na pangit ang airsoft kasi nakatsyempo ka ng pangit na airsoft. Diba? Pero kung sa tingin mo, magandang airsoft yung nakuha mo, maganda yung mabibili mo. Maganda yung maipapamalita mo. Okay? Sabi ni Sir RM, sa halip na nakamura, mapapamura ka na lang. Totoo yun. Kumbaga, naghanap ng mura, napamura. Di ba? Ayan. Ako, mga ka-airsoft, I'm encouraging you na bumili kayo ng ayos, bumili kayo ng tama. Huwag kayong bibili ng airsoft base sa budget nyo. Bumili kayo, ang pamantayan nyo ng pagpili ng airsoft, yung sakto sa pangangailangan nyo, sakto sa grip nyo, sakto sa handling nyo. Huwag kayong bibili kasi itong napili ko kasi ito lang ang pera ko Dito lang kasya. Wag, putya, pag ganon, ako, tatanggihan kita Sa totoo lang, pag gano'n ang katwiran mo, sir, ipon ka pa, dagdagan mo pa. Konti na lang ang diferensya, nandito ka na sa quality unit. I'm not saying na high-end ang kunin mo, ha. I'm not saying na ganito. Pero, meron tayong mga unit na quality. Kesa, jingle bells, jingle all the way. Di ba? Asan ba yung quality nito? Papakita ko sa inyo. Sige. Jingle bells, jingle all the way. Wala nga. Walang kakalog-kalog. Naka-fix barrel. Naka-fix barrel, ha. Pasok natin. Pumapasok ba, labas natin.
lumalabas ba? Pasok natin, labas, oh. Hindi siya kumakalog, oh. Oh, sige. Kumpara mo dun sa, yung pambato ng iba, naka-hard case pa to. Pag binili mo to, naka-hard case. Bandang huli, yung unit, sirang-sira na, yung hard case buo pa. Ang binili mo doon, yung hard case eh. Hindi naman yung barrel eh. Di ba? Yung barrel ano lang yun eh. Di ba? Patapon mode lang eh. Ang binili mo yung hard case. Pag binili mo to, naka-hard case to. Pucha, bulag na bulag ka, no? Kay Big Man, nakabag lang. Ito, naka-hard case. O, di ba? Yun eh. O, yung binili mong unit, pukpukin natin, tignan natin kung papasok. Grabe, patay. Pumasok. O, di ba? Labas natin. Labas. Pasok. Labas, pasok. Labas, pasok. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. O, di ba? O, kalog natin. O, kalog natin yung mas magandang version ng Big Man. Meron ba? Sasakyan kita. Ayaw niya. O, di ba? O, kalog natin. Ang kumakalog, yung relo ko, ha? O. Naririnig ba kayo kumakalog? O, kalog natin to. O. O. Ada? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Non-quality versus the quality. Kayo ang mag-isip, kayo ang mag-desisyon. Okay? Yan. Sige, hanap pa more. Hanap pa more ng budget meal. Lalo na ngayon, Ghost Month. Lalo na ngayon, Ghost Month. Sige. Benta pa more. Ayan, diba? Eh, ako kasi dito, I'd rather not to sell to a newbie person sa baguhan kaysa bentahan ko siya nung cheap quality units. Wag na lang, sa iba ka na lang bumili, at least magkaibigan tayo. Pero kung bebentahan kita ng walang quality unit, hindi tayo magiging magkaibigan, magiging magkaaway tayo. Kasi bakit? O baka nga magkumpare pa tayo eh. Kasi bakit tayo magiging magkumpare? Eh kasi siyempre everyday nandito ka sa akin, nagpapagawa ka. Bandang huli magkakagaanan tayo ng loob eh, di ba? O pare, ano eh. O, di ba? Magiging magkumpare tayo. Big Man, kunin nga kitang ninong. Kasi magpapabinyag ako ng anak ko eh. Di ba? Eh ako naman, dahil everyday kang nandito, nagpaparepair. Ganun ba? Sige. Di ba? Para pampalubog na lang sa loob mo. Kasi niloko kita nung una, binentahan kita ng, di ba? Ganun mangyari. Okay? Let's review and unbox this unit, mga Airsoft. Number 1, lagay tayo ng silicone oil. Umaba, grabe. Intro pa lang ng vlog na to, 59 minutes. Ano ba naman yan? Okay, press the valve, then spray tayo ng oil. Okay? After na mag-spray ng oil, leave it for some time. Hayaan mong pumasok, then spray din tayo sa inlet valve. Okay? Mga Airsoft, huwag pong magpangahasan na gumamit ng 14 kg sa mga ganitong unit. 12 kg lang is enough, okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds lang po is enough para sa isang full rounds. Ngayon, maglagay tayo ng silicone oil, number 1 dito. Okay, then, kasapo natin. I-lock po ito manually. Then, lagay rin po tayo sa nozzle. Tuyong-tuyo siya, no? Huwag ating pangahasan na gamitin yung unit pag tuyong-tuyo, okay? Then, lagay tayo ng bala, mga ka-airsoft, no? Ito pa, ang special dito, no? Yung sa ibang unit, pag hindi high-end, hatakin mo ito pababa. Then, hold it tight, no? Alam nyo ba ito? Hatak pababa, then push it to the left or right. Push it to the left or right. Naglalak siya pa? Di ba? Hindi ka kakabakabang pumitik, gano'n. Push it to the left or right. Ayun, nakalock siya, no? Ayan. Trying to reconnect. Wait. Ayan.
Okay, tumuloy? Go. Tuloy ko ha. Pero dito sa akin hindi. Hindi tumuloy pa. Back mo, tapos enter mo. Pasok mo. Sige, anyway, tuloy ko na lang, no? Okay, so, ayan ang magazine. Lagyan natin ng silicone oil. Visit na, ayan. Kaya, ano yung mga karso, pinaagahan ko yung live eh. Okay, then pump lang tayo, no? Hirap ah. Okay, pump lang. Okay. Okay, ang ganda niya kasi 1911 pero dual stock. Ayan oh. Dual stock siya mga kaersop kaya masaya rin, maganda no. So okay na, edi okay na ngayon, meron na. Mag-test fire na tayo. Hindi yata tumuloy. Tumuloy. Wait lang. Check ko. Check mo nga sa'yo. Ayun ang sabi nila, Sir RM, okay na ulit. Tumuloy, sir. Sabi. Nandito sila nagko-comment eh. O di sige, okay. Good. Kung tumuloy ha, okay. Ngayon mga kaersop ito. This is the magazine. Siyempre, bilangin ko ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Pwede pa ba? Dali ah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gusto ko malaman kasi ilan eksakto eh. So, 22, 23, 24, 25. 25 ang maximum rounds. Alam mo ba na yung ordinary na 1911 na mga WE Taiwan, 14 rounds lang. While ito 25. Natuwa ako, nagulat ako kasi ano siya, dual stock alternate, no? Hindi katulad nung 1911 na Taiwan, single stock 'yon. 14 BBs lang ang malalaman. This one is 25 rounds. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Hindi bibidyo? Bibidyo. Sige. Okay, pasok sa unit. Kasa, ready to fire. 1911, 1945 D-Day. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Okay. Sarap nitong unit na to. Okay, make sure bago itabi, wala lamang bala at syempre wala lamang hangin. Okay. Hindi, ano to? Sarap oh. Ang sarap bago itabi mga ka-airsoft. May pakiusap lang ako dito sa unit na to ha. Bago inyo itabi, punasan nyo para hindi magbago yung pagiging yung itsura ng gold niya, no? Kasi pag kung hindi nyo pupunasan, syempre magkakaroon ng mga stain. Napakaganda niya, no? Hindi ito yung tipo ng unit na hindi nakakainis i-display. Ba't ka maiinis sa ganyang kagandang unit, di ba? Okay, next unit natin, no, is yung Mrs. Rose Gold, no? Unit pa rin ng ating ka-airsoft, Jessica Clyde, no? Pero sa akin dito, ayaw niya talaga, promise. I don't know kung what happened. Pero dito sa akin, hindi siya tumuloy. Sige nga, tignan mo kung dire-diretso dyan sa'yo. Huli yung nilagyan ko ng silicone. Sige nga, tignan mo kung oo nga, no? Pucha, busy itong iPad ko, ha? O baka naman, merong mga nagbebenta dyan ng iPad. Swap. Oo, baka naman, sino may mga iPad dyan? Swap tayo. Okay, Nonde, restart ko lang tong iPad ko. Nakakainis, may gusto ko kayo i-shoutout, kaya lang naglolo ko, no? Hindi ko alam kung sa connection ko or what, pero malaman natin. The Mrs. Rose Gold, napakaganda. Wag lang hahawakan ng mekaniko kasi syempre magkakamantya. Puting-puti, napaka-elegante. Parang ano to
baril ni Princess Diana, Princess of the Wales. Ano? Ganda niya mga ka-airsoft, no? Ay, hindi ka pipitsugin dito pag ito nilabas mo. Sikat na sikat ka, okay? Release the magazine, ganun, press lang. With its rose gold na magazine na solid, napakalupit, napakaganda. Press the valve pa rin mga ka-airsoft para malagyan siya ng oil. After that, syempre dito rin sa ilalim, lagyan din natin. Tapos, wag nang gagamitan ng kung ano-anong gas. Okay? 12 kg lang pwede na. 1, 2. Okay? Siyempre, lagyan natin ng bala using our reloader. Hatakin po siya pababa. Okay? Okay, hatakin pababa. Ingatang mabitawan. Nakakatakot. Metal yan pa? Saan? Ano lang to? ABS. Wala namang metal nito. Hatakin pababa. Ingatan lang, no? Kasi mga ka-airsoft, nakakatakot. Baka mabasag to. Wala po tayong mabibili nito. Promise, wala nito. Okay, hatakin all the way. Put your right thumb here para safety. Makinig lang po kayo, no? Tapos, okay. Tatakot ako. Naglalak siya, oh, Shane. Paano mo i-unlock? Tatakot. Paano ba to? Ayun. Aray. Sakit, ah. Pinipindot. Oo. Oh, so, hindi siya dito nilalagyan ng bala dito. Okay, so gaganyan mo. Madali lang. Madali lang naman, oo, madali lang. Pero kakaiba lang, no? Ibilangin natin kung ilan talaga yung sagad niya. Sagad natin. Okay, ang pinakasagad niya mga ka-airsoft ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 rounds kasya. Tingin ko yung pinakasagad na sagad talaga. Okay, 22 rounds. Then press this. O yun. Okay, 22 rounds, ha. Ganda niya. Pwede na, ha. Then, syempre sa unit, lagyan dito sa ibabaw para wag magasgas. Pero hindi ko nalalagyan kasi may plastic pa naman. Kasa, then lock, then lagyan natin yung nozzle. Release, then rest. Okay, the GP99 Mrs. Rose Gold Modern Glock. Firing! Kasa. Ay! Oo nga pala. Isa pa. Intense lang, ha? Okay, this is the Modern Glock GP99 Mrs. Rose Gold, the commemorative unit. Kasa, firing! Napindot. Hindi, napindot ko. Oh, firing! Sakto! Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release ito. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Pagpasensyahan nyo na, kasi itong unit na to, hindi pa to na i-fine tuning. Pero buti nga, umaabot yung, yung 2 seconds natin. Pero, hindi pa to na i-fine tuning. So, dahil nga classic unit to, hanggat maaari, ayaw muna naming may galawin, di ba? Not unless na i-request nung ating mga madam, nung ating mga ka-airsoft, that's the time na i-upgrade namin siya. Pero hanggat maaari dahil na commemorative unit, ano siya, how do you call this? Mga ano siya, commemorative unit, collector's edition, hindi muna talaga dapat isa lang sa upgrade. Okay? So, pag wala ng bala, pwede nang itabi. Pag wala ng hangin, pwede na rin itabi. Okay, no? So, this is the unit, Jessica. Ma'am Jessica Clyde, Ma'am Jessica Clyde, and Ma'am Jessica Clyde for packing and lalamove. Okay, no? So, ayan yung unit. Napakaganda. Napakasarap gamitin. Ba't ayaw? Yun. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? Not now. Okay. Sana yung ano ko yung sa iPad ko, no? Kasi hindi maganda yung connection kanina, nagloko, so naputol. Ayun. Ngayon sana tumuloy. Okay, so dire-diretso tayo. Dire-diretso na tayo. Okay? So last but not the least, yung rifle nila, okay?
this is, kanina diniscuss ko na what is good and special about this mga ka-airsoft. Ngayon, dito nilalagay yung battery. Takin lang natin. Hobo, grabe to. Okay. Dito nilalagay, may fuse na ba? O meron naman. Dito nilalagay yung battery. Ngayon, sa battery, nasa na? Kailangan ko ng battery na... Okay, ito. So, mas maliit lang dapat dito, pero dahil test fire lang naman, ito munang ilalagay ko. Pagpasensyahan nyo na po, no? Okay, hindi kasya. Dapat yung mas maliit dito eh. Dahil kuha lang ako na mas maliit dito. Masyado kasi malaki to eh. Okay lang pala. Sige. Hindi, mas maganda, mas maliit. Dali lang mga ka-airsoft ah. Ay, kala. Hindi siya pwedeng Dean's plug. Yung ordinary lang. Okay, ito. Ayan o, ito yung mas maliit o, di ba? Ayan, yung pinapasok natin kasi kanina, ayan o. O, di ba? Pero, parehas yan, 1,200. Ayan, mas maliit nga lang to, o, di ba? Okay, so, sige, lagyan na muna natin, mamaya ko i-discuss. Yun, o, yun. Pasok tuloy. Pasok siya, eksakto din. Plug nyo lang. Okay, then. Oh, kita nyo? Parehas din ng ano eh. Then, syempre, secure all the wirings para wag siyang maipit, ha? Secure nyo lang. Then, kabit nyo yung mismong buttstock. Okay. That's it. Ayan na. Okay? Ngayon, yung magazine niya, ito, nangihinayang naman ako kasi baka magkaroon ng gas-gas. Siyempre, gusto ko si Madam ang unang makakagas-gas dito kung sakasakali. Gamit tayo ng magazine namin. Okay? This is the magazine. Ang magazine, mga ka-airsoft, binubuksan dito sa ibabaw. Binubuhusan ng bala. Pag puno na, isara. Tapos, same lang, ayan o. Merong kinakamot sa ilalim. Same rin ang laki. May kinakamot sa ilalim, which is yung gear, para umangat yung bala. Okay? Ayan. After that, pasok natin sa unit. Make sure you heard the... Ay! Okay. Ay, hindi yata fit to ah. Plus. Hindi siya fit. Okay? No choice po ako, madam. Gagamitin ko na itong magazine nyo, ha. Ito. Buksan natin dito sa ibabaw. Then, syempre, buhusan natin ng bala. Hindi fit yung magazine ko. After nyan, buhusan na natin ng bala. Syempre, ilalak natin siya, madam, ha. Isasara natin. Then, may gear sa ilalim, kung tawagin, kamot. Okay, after that, hintayin lang natin si Shing. Shoutout muna tayo, shoutout. Sayang yung live kanina, yung mga nagpa-shoutout, hindi ko na shoutout. Good afternoon, Polo Rodney Mojica. Good afternoon, Sir Bigman. Gaganda ng vintage pistol, truly authenticated. Thank you, sir. Ganda pang kikay talaga sa shop. Pwede lagyan ng Hello Kitty print, no? Sabi ni Alan Villaris. June Ann Raimundo, order mo ko, sabi ni ako si Onin. Ang ganda ng tunog kada tira, okay. Malakas ang spring, sabi. Hanggang nood lang ako, Big Man, Julius Mandigma, Benesa. Ito yung mga ito yung mga ganitong comment yung nakakapanghina ng loob. Yung mga ganitong comment, yung hanggang nood na lang ako, hanggang pangarap na lang ako. Ito yung mga tao
na, sorry sasabihin ko lang yung totoo, na mali ang pagkakapalaki sa kanila. Yung mindsetting nila mali. Bakit? Ganito. Gusto mo mag-aral ng kolehiyo. Gusto mo mag-aral ng kolehiyo. Sasabihin mo ba sa sarili mo, hanggang high school lang ako kasi, hindi ko kaya mag-college. Wala akong pampaaral. Antimano, sinukuan mo yung sarili mo. Hello, sarili mo yan. Hindi mo dapat sukuan yan. 'Di ba? Sasabihin mo habang yung iba halos magpakamatay na magtrabaho sa umaga, magtrabaho sa gabi para working student siya. Ikaw naman, sasabihin mo, wala akong pang-college eh. Hindi, tamad ka lang. 'Di ba? Ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, hanggang nood na lang ako, huwag mong tuldukan yung sarili mo ron. So, gusto mo ng airsoft, magtrabaho ka, pag-ipunan mo. Meron nga tayong layaway installment, di ba? Magtrabaho ka, pag-ipunan mo. Pag sinabi mo sa sarili mo na, hanggang dito na lang ang kaya ko, hanggang dun ka na lang talaga. Di ba? Pag Carlos Yulo, world champion, sinibak ang France, sinibak ang Spain, sinibak ang US, sinibak ang China. Hindi isang beses, kundi 2 beses. Sumuko ba siya sa pangarap niya? Sumuko ba siya? Walang ibang taong sumusuporta sa kanya kundi sarili lang niya. Pero sumuko ba siya? Hindi siya sumuko. Pamilya nga niya, hindi siya sinusuportahan, di ba? Oh. Mali yung mindset. Naiinis ako pag nakakarinig ako ng mga ganyang comment. Hanggang nood na lang ako, hanggang pangarap na lang ako, big man. Nakakapaglaway, big man. Oh, ako, naiinis ako pag gano'n kasi ako kasi yung taong hindi sumusuko eh. Tapos biglang gano'n, parang sinukuan mo na yung sarili mo. Tandaan mo, kung si Carlos Yulo hindi naniwala sa kakayanan niya, sinukuan niya, hindi mag-uuwi ng gintong medalya yan. Kaya nag-uwi yan kasi buo sa loob niya, nakakayanin niya. Ngayon, ikaw, sino to? Julius Mandigma. Ang ganda pa naman ng apelyido mo, Mandigma. Pero hindi ka pandigmaan. Nakakaawa, nakakahinayang. Ang ganda ng apelyido mo, boss. Tapos susukuan mo, hanggang nood na lang ako, big man. Taasan mo yung pangarap mo, taasan mo yung lipad mo, ibuka mo yung pakpak mo. Kasi may magagawa kang bagay na hindi mo inaakalang magagawa mo. Sayang, ang ganda pa naman ng apelyido mo, Mandigma. Pero hindi ka pandigma. Sayang, sayang. Mga Kairsoft, yung sinasabi ko ba, totoo? Totoo ba na dapat pagpangarap mo pag sumikapan mo, pangarap mo magka-airsoft, mag-ipon ka, mag-layaway ka. 'Di ba? Pangarap mo mag-airsoft, magtrabaho ka, mag-grind ka. 'Di ba? Sayang, sayang. Ang ganda ng apelyido mo, Mandigma, pero hindi ka pandigmaan. 'Di ba? Sandali lang mga ka-airsoft ha. Asan si Shane? Dali magpapabideo ko eh. Sayang to, na-sermon ka tuloy. Hindi naman sa sermon, kaya lang pangit lang yung mindsetting. Ikaw, gusto mong makatapos ng grade 6, gusto mong makatapos ng high school. 'Di ba anong gagawin mo? Pagsusumikapan mo, 'di ba? 'Di ba? Maraming tao na hindi ayaw na ng magulang nila mag-aral sila kasi sayang lang daw. Video mo, 'di ba? Pero nag-aaral sila, 'di ba? Yun mga Kairsoft, huwag niyo susukuan yung pangarap niyo. Sayang yung pagkakataon, no? Tandaan nyo, kung si Manny Pacquiao sa una pa lang
sumuko na siya dahil masakit yung suntok ng mga kalaban niya sa blow by blow. Hindi siya world champion. 'Di ba? Kung si Manny Villar, sinukuan niya na yung sinukuan niya yung mga nang aalipusta sa kanya nung bata siya. Kung sinukuan niya lahat 'yon, hindi siya isa sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Tandaan niyo 'yan, okay? Kung yung mga premyado, si Henry C., alam niyo naman ang istorya ni Henry C. Nagsashine siya ng sapatos, pinapaalis siya ng mga establishments. Kung tinigilan niya yung pangarap niya, wala na siya ngayon. Hindi siya isa sa pinakamayaman at pinakakilalang tao sa ating bansa. Okay? Ang ganda ng apelyido mo, Mandigma, pero hindi ka pandigmaan. Sayang ka. Okay? Pasok sa unit. Video. Okay, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Ready to fire. Okay mga ka-airsoft, this is the GNG. Dali, ano ba to? Hindi, ano model to? Prime Storm. Okay. Okay mga airsoft, this is the GNG Pink Storm M4A1 Carbine RIS. Ready to fire. Single fire. Firing! Rapid fire. Sarap. Okay? So, every time na matatapos maglaro, always release the magazine. Okay, then, clear the chamber. Then rest the spring. Lagyan natin sa rapid fire. Press it 1 second. Then single fire. Then safe. Napansin mo pa pala yan pa. Ano yan? Bago ako umalis, nag-comment na yun. Yung Mandigma? Oo. Oo, hindi. Naano lang ako. Kasi galit ako dun sa mga ka-airsoft na inaasa lang sa anong gusto mo hingi. Di ba? Yung iba, sabi, mag-iipon daw. Oo, yun ang masarap. Yun ang masarap bigyan eh. Alam nyo ba na hindi ko bibigyan ng airsoft yung nag-a-apply? Yung, big man, baka naman, hindi ko bibigyan yun. Pero kung nakita ko yung isang ka-airsoft, big man, antay ka lang, nag-iipon ako. Kukuha ko niyan. Yung mga ganon, edi, nasa isip ko, nag-iipon to, decidido magka-airsoft to. Lalong mas sasaya yun kung bibigyan mong airsoft yun. Diba? Pucha, yung pinang-ipon niya, pambili ko na lang to ng gas, silicone. Diba? Pero yung mga taong nag-a-apply na, big man, tagal ko ng follower mo. Nasa 2 years na. Baka naman, birthday ka sa Sabado. So, hindi kita bibigyan. Diba? Ganito yan eh. Meron kang 10 tao. Diba? May 10 tao. Nagpapa-impress sa'yo para kunin mo sa kumpanya mo. Nagpapa-impress yan. Sir, ako, ganito yung tinapos ko. Hindi ako pipili doon sa nagpapa-impress. Titignan ko yung quality ng trabaho nila. Minsan, yung pinakatahimik na tao, yun ang deserving para sa posisyon. Diba? Pero yung mga nag-a-apply na, sir, ito yung ano ko, yung tinapos ko, yung masteral ko. Hindi ko bibigyan yun. Diba? Mas masarap bigyan yung tahimik lang, yung alam mo na talagang seryoso, yung alam mo na hindi magiging toxic. Yun ang masarap bigyan. Okay mga airsoft, yun, unit ng ating ka-airsoft, kanito, Jessica Clyde of Bonifacio Global City, Serendra Bonifacio Global City. Best of the best unit, the Pink Storm M4A1 Carbine by the GNG, the 1911 D-Day, straight GNG pala to, no? Okay, the 1911 D-Day Commemorative Unit and the Mrs. Rose Gold D-Day Commemorative Unit. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.